So, good day guys. So, meron tayong chine-check up ngayon na LaRords na induction cooker. So, pinulot na natin to sa bahay ng customer kasi ang sabi niya pumutok. So, understood na yun kapag pumutok. May sirang pyesa, sira tong power na to. Ito, shorted. Putok yung mga fuse. May mga capacitor na lumobo. So, papalitan natin yan. So, ito yung ano niya. Ito yung LaRords induction cooker sa inyong controller niya. Yan. Yan yung top view niya. Parehas na left and right. Sira yung ano. Yung IGBT niya. So, susuyurin natin kung may iba pang na-damage na piyesa sa kanya. So, yan, tingnan muna natin. Sa unang tingin, ito na yung mga shorted na na-test ko eh. Mag-aangatin pa natin para makita pa natin kung ano pa mga problema sa kanya. So, yun guys. Ito na yung LaRords na induction cooker na ginagawa natin, no? So, nalinis na natin yung board niya, nalabhan na natin. Ngayon, pati yung frame, nasabunan natin at na pressure washer. So, etong kabilang channel, wala namang nasira. So, pumutok si main fuse. To, yung fuse dito na 20 ampere. Tapos may siya pa siyang fuse dito na 15 ampere. So, kabilaan, left and right na induction cooker. May tag-isa silang fuse. So, nakita natin mga problema. Yung kanya IGBT saka diode. So, ang original na itong nakakabit na IGBT, 20 ampere. 20 ampere yung original na nakakabit dito, ito. So, gagawin na natin yan 35 ampere. Pati yung diode, 35 ampere din. Pati ito kabilang side, i-modify natin, i-upgrade na natin yan. So, nakita kong isang problema nito kaya sumibak tong kabilang channel, ay kabilang induction cooker is yung pan motor niya nag-stack up. So, ito, in-overhaul na natin tong pan motor na to. Kinalas din natin pressure washer, ang dinismantle. Tapos, nilagyan ng langis. Kaya maganda na ulit ang ikot niya. Pati rin tong kabila para bago yan. Maganda rin ang ikot. Isa sa nagiging problema ng IGBT kapag nag-overheat siya, yun, nasisibak siya. Ang nangyari kasi dito, nag-stack up tong pan dito sa kabilang side. Kaya isa yun sa root cause kung bakit nasira to induction cooker na to. So, eto, may mga lumubong capacitor. Papalitan na rin natin yan. Pati yan sa kabilang channel. Ay lumubo na rin capacitor. So, antayin na lang natin na dumating yung pyesa nito. Assemble natin. Pero itong kabilang side, hapanda rin ko ngayon. So, assemblein muna natin. So, hello guys. Ito na yung update sa LaRords na induction cooker na ginagawa natin, no? So, napalitan na natin yung mga sirang pyesa. Tapos, nilagyan natin ng varnish para hindi kalawangin yung mga pyesa. Yun. Tapos, nakita kong isang problema dito. Yan, medyo may sunog na tong left side na coil. So, ang gagawin natin, babarnisan din natin to para sana ma-revive pa at magtagal. Ayan. Medyo buhaghag na kasi yung magnet wire niya. So, yan. Parehas natin babarnisan at sana tumagal pa rin. Tapos, i-assemble na natin kapag natuyo na. Ayan. Yan na yan. So, pinagbabarnisan natin yung mga pyesa para hindi kalawangin at tumagal pa.
So yan, barnisan muna natin to. Update na lang pag natapos. So yan, nabarnisan na natin. Binag-blower na lang natin yung dalawa para matuyo at ma-assembled na. Ayan. Mas matibay na ito sa dati kasi dati wala pang varnish eh. Lagyan natin assemble in dyan. Ito yung top nya. So ayan, ini-assemble na natin, ikabit na natin yung binarnisan natin na coil nya. Pati dun sa kabila, ayan. Lalagay na natin yung pinaka ibabaw nya. So lahat ng mga pyesa nito, nalagyan natin ng insulating varnish para hindi siya kalawangin. Ayan, lalagyan na natin yung cover nya sa ibabaw, saka yung controller. Tapos testing na tayo. Okay naman yung ano nya, yung voltahe nya 18 volts kompleto naman na parehas. Tapos yung mga lumubong pyesa napalitan na natin. Doon nilagay natin doon. Testing na lang tayo, tapos lagyan natin ng silicone compound para mabilis yung lipat niyang init ng sensor niya. Ito yung sensor niya. Lagyan natin ng silicone compound. Ayan. Yun. Ayan yung sensor niya. So yun, lagay muna natin yung ibabaw niya. Hello guys, so eto na. Okay na, dumating na yung pyesa nung La Rhodes na induction cooker na ginawa natin. So yan, na-assemble na natin siya pagkatapos nating kabit yung mga pyesa at barnisan yung windings niya. Yung coil ng winding, yung magnetic wire. So yan, keep warm lang natin. Ayan. Gana na siya. Ayan. Saglit-saglit lang naman. 60 degrees Celsius. Ayan, dito sa kabila, try natin, keep warm. Ayan, so may problema na rin kasi yung display niya. Maandar na rin siya. Okay na. So, yung display nilang problema na ito, wala tayong makuha nung pamalit nung sana temperature display niya dun eh. Naka-preset naman na yan pag gagamitin. So, yun, mainit na, usok-usok na. Okay na to.